Okay. Pabalik sa atong programa, Kape kag Isyu sa Hotel Del Rio, live. Kaupod nato ng bagutan ng bisita sa second portion, ang representative ng padala sa Iloilo Police Provincial Office Director, Palomo, no? Colonel Palomo. Ang ipadala diri sa aton nga nagapungko ang spokesperson sa IPPO, si Major Ronald Aranyo. Rolando Aranyo. Gada dulog puro Aranyo puno ibi mo. Ano pa salaan do pero si Frances may ambal pa siguro na. Good morning, welcome again. Welcome back sa aton amigo abiyan sang media, abiyan sang tanan. Police Major Aranyo sang Iloilo Provincial Police Office spokesperson. Thank you. Ngayon, anta ka na si panamyaw sa ato mga televiewers, kaya nakailawan naman nilang tingog sa alin sa IPPO. Madamo gid nga salamat Sir Peter, Sir Frances. Thank you, sir. It's nice to be back again for the third time no diri sa Kapikag issue sa Hotel Del Rio. So nagapasalamat yun ako in behalf of my provincial director nga because of the important kabagay nga ginatinan sa Subong. So I will be representing him. So thank you for the invitation para makapalabot naman kita sa information no kag update para sa aton nga Kasimanwa. So nagapasalamat gid si Police Colonel Ronaldo Blanco Palomo sang invitation kag sang suporta sang Kapikag issue. Okay, Francis, you start. Una kita, sir. Daw na kontrobersiya subong ang IPPO sa ginpalin bala nga tatlo ka mga performer mapisan nga mga chief of police isa na diri sa Banwa sang Bigawan Iloilo kay suno nga dia tani commendation ko no recognition ng yata sila sa ila efforts sa papanguna sang ila mga tinawo labi na gid sa Bingawan Police Station nga nadakop na to ang 3 million plus nga shabu drug poster na sa Banwa sang Bigawan pero nga agin relieve ini sila ko no. Yes no, thank you very much gid sa pamangkot Sir Francis. By the way, ang relieve sang aton dira nga sang aton dira nga officer in charge sa Banwasang Bingawan is the discretion no sang aton sini nga provincial director ni Police Colonel Palomo. No, balaan mo sa may mga ara kita supposed to be nga mga standard operating procedure nga dapat i-observe, no? Which nga tang aton dira nga officer in charge despite of the reminders ang aton sini nga provincial director no kay as an officer dapat mangin circumspect kita sa aton sini nga mga undertakings no especially in dealing with mga sensitive information. So ang natabo dira is na disclose ang information nga wala ma-brief ang aton nga provincial director meaning wala maka pabalo ang aton nga officer in charge didto wala ka submit sang proper sini nga report kag aside from that may mga iban pagid mga instances nga ginambalan siya na no ginaremind gid siya permi sang aton nga PD nga dapat pabalon siya kung anong mga sitwasyon dira sa iya nga lugar which nga ti wala na ma-perform sang aton nga officer in charge dira. So kado may policy ang PNP sir nga the superior must be informed. That is the cardinal rule, no? Keep your commander informed. So especially no again sa mga sensitive nga mga bagay. Ang botinon na subong sa programa ta Francis. Ang sa akon ang kape. Ako na mga kape. Sakay Major Aranyong issue. No, Sina Francis, continue. So sir, nga ako no timing gid din sa oras man sa gindakop to ang dako nga poster na sa Bingawan Iloilo kag do dako nga bulyong obsyabo ang nakuha dito kay do nawi ang kuno ang badwa sang Bingawan labi na si Mayor Mark Palabrica kay hindi klarar ini nga drug cleared municipality ang isa ka drug cleared municipality ay sos may nadakpa niya nga minilyon nga sabuda sa Yabanwa nga timing gid kuno ini sir. Yes, no. Actually, mga coincidence lang ina. Okay. No, kay naplana gid man nga igasaylo siya
iga-relieve sa dira. Kaso lang ti tungod nga ara pa kita during the time sa election period, so ginhulat kita na nga ma-lift no ang election period naton, which is nga ti immediately after sang November 30, amo na to dayon nya gin-effect na ang mga relief orders. No, actually hindi man lang gani ang aton dira nga officer in charge sa Bingawan ang affected, kundi ang iban man naton nya kabanwahanan, no, like ang aton dira nga Estancia, ang aton nya Banate, ang aton nya Leon. No, actually may mga pending na nga daan nya mga ano nga move nga sila, iga-silo sila, kaso lang tinatabuan. No, nag-timing man ning mga issues nga ni. Bossing nga no, sir, ang chief of police ang bigawan dito. Wala ma-inform si PD. Kay unay ang ginbuyan niya dito mga tinaga nga may mga protector nga mga barangay officials kag municipal officials sa Duga sa Bingawan during the municipal peace and order council meeting. Ipengingadla niya dito nga wala ya una ma-inform si Colonel Palomo. Yes, that is correct. Actually na-admit man ina kanino in some interviews dira sa aton nga officer in charge, na-admit niya man nga na feel man siya nga nga inform anay no ang iya sini nga provincial director, which nga ti happens to be nga si Police Colonel Palomo. Kag bala mo ti klaro sa internal nga mga policies sang PNP nga dapat may mga may mga procedures kita, may mga protocols kita nga dapat i-observe, no, sundon gid naton dapat, like kung may mga ma-acquire kita nga mga information, no, dapat ipabalo gid naton din sa ibabaw kay para nga ma-validate ini. No, kag hindi pwede nga mag-release kita sang information in the public nga wala anay ma-validate ang information. Otherwise, ma-jeopardize na doon ang operation kag ang kaimportante bala ka ang value sang information nga ginbuyan naton. Para sa sa panimalay mo nung Peter, una to kay balon tupad balay mo pero wala mo ma-inform si misis mo. Hindi makakik si misis mo nung Peter. Sina, may protocol ang bal niya, no? Well, shout out kay Ronnie Garzon and Company. Wala mo kumulang tawa, pala. Also, Francis Tudicio, shout out si mo, is watching. Roy Pineda, wala mo pa nakasunod, sige lang, karon naman kamo. Karon Kernel, Major, ang mga isyu ngayon na parabi sa pag hinambal to ni Inot, nga nagpa-interview sa nga wala sa clearance sa opisyal. Pero nagambal nga may mga barangay kag may mga opisyal nga sa municipal opisyal nga involved sa pagprotektar sa druga. Sa matuod ka din man nas, hindi lang dira sa Bingawan katabo mo. In general, katabo gid inaya nga may na-involved. Galing ti tungod sa ginatawag ang police protocol, pasensya lang si Lieutenant Inot nga na-relieve siya. Kaya dapat maglisensya ka na mo ng protocol sa pulis nga magpabala ang imong opisyal antes ka magambal. Pero ang hinambal niya, ang mga hinambal nato, may kamaturan pero masakit kaya tingin-relieve ka mo. Di ba? Also, sa about kay Kwan, kay sa estansya? Teritoryo, sa estansya. Ano naman ang kabangdanan dito, Major, nga mabalanta para pag-relieve siya? Yes, no, ang sa kay Police Lieutenant Renzo Martinez naman dito, since nga is occupying as officer in charge. Pag officer in charge ang isa ka commander, anytime pwede siya nga ma-relieve or ma-islan. No, kay hindi siya in full capacity as chief of police. And take note, Sir Peter, no, ang aton nga mga local chief executive under our law, particularly sa Republic Act 6975 and Republic Act 8551, may ara sila sang authority to choose kung sino ang gusto nila nga magapungko nga mga police commission officer nga qualified nga mangin chief of police no sa ila sining banwa, which nga on that situation, Police Lieutenant Martinez was not chosen by the local chief executive. Actually dugay naman niyang hingyo dira no sa aton nga local chief executive no ni Mayor dira sa Banwa sang Estancia, but because of the election period, hindi kita makamove dali-dali sa mga tao. That is why nga tigin hulat man no ang November 30 nga adlaw.
Kaya may authority gid man ang mayor to may privilege siya magpili sa mga Yes. ibutang lang at Correct. chief of police. No? Oo. Te, may isa pa. Anilaw naman. Ano reason kung ang relief? Is the same reason? Ay, actually, ang Anilaw, wala matandog ang Anilaw, no? Banate. Aba natin, So, yes. ginsaylo, officer in charge man dito ang aton nga hipi sa Banate. Then, si Police Martinez ginsaylo dito. Kay ginmove man naton ang Banate sa Bingawan kaysa man dito ngin pa-assume anay no as officer in charge sa Banwasang Bingawan. So si Police Lieutenant Martinez naman ginbutang naman dito temporaryo sa Banwasang Banate. Sa Leon, why? Sa Leon, may ara kita sa Leon nga bag-o naman nga nga officer in charge no in the person of Police Lieutenant John Predic Padilla. Ginbuslan niya dito si Police Lieutenant Danilo Noca. Pila ka tuig ang allowed nga kwan git sang isa ka sa service regular abi nga kwan chain of command. Pila ka tuig dapat serbisyo sang isa ka chief of police. Kung full-fledged chief of police ka, may maximum of 2 years ka nga tenure as chief of police, no? But on this case, ang tanan nato ni actually nga ginpang move nga mga officers are officer in charge. Wala di sang chief of police nga natandog. Wala sang kwan yan. The Leon is officer in charge, the Banate is Okay. officer in charge, the Estancia is officer in charge, and the Bingawan is officer in Ang charge. apat gina puro sila officer in charge ang hindi isla regular, no? Yes, that is correct. Okay. So, shout out na kay Roy Pinida who's watching. Shout out man kay Ross Sharon. Also to Prince of Biri and Brian Alamo. Brian Alamo, good morning mga idol. Okay, Francis. Good morning kay Captain Brian Alabo, ang Chief of Police ng Baliti, Aklan. Good morning, good sir. Major Brian Alamo. Good morning, good. Sir, balik kita bila sa Bingawan. Ano ini ang background sa ning high value target gid ini ang gindakop to ni Major Inot da sa Banwasang Bingawan? Kay ba mga previous records ni siya sa illegal drugs? Kaga nga adaw kadako gid nini nga nakuha nga bulyon of shabu siya dito. Kaga ano ining background niya? Yes, no. Actually, wala gid ako sang full background sang subject dira, no. But ang initial ko dira nga information nga nakuha is ang subject dira is connected, no, sa isa man ka high value individual nga dadakpan dito sa syudad sang San Carlos. Siguro do mga 3 to 4 months ago siguro. Matagal kung hindi dito man ako- to? Yes, that is correct, no. Amo ina, then they were monitored nga naga-engage dira ano sang illegal activity sa Banwasang Bingawan. That is why nga di na apan nga ma-validate ining information nag-launch sang operation ang aton dira nga Bingawan Municipal Police Station through sa Station Drug Enforcement Team kag natigayon ini nga nakuha. Pag-operate ni Major Inot, sir, kasang station drug enforcement team sang Bingawan, Iloilo, na-inform nila ini si Mayor Mark Palabrica, Mayor, may value target kami nga dakpon din sa Bingawan. Na-inform ini si Mayor, sir. Yes, no. In any police operation, hindi ni siya mandato or hindi ni siya kinanglanon or necessary nga i-inform mo ang like ang aton nga local chief executive or mga elected officials naton dira, mga punong barangays naton kung din kita mag-operate, no. May ara kita nga gina-observe nga mga protocols dira nga dapat ginatago na siya anay, no. As much as possible gina-compartmentalize naton ang information kay there is a tendency balan kung damo nakabalo nga sang operation. So although nga way makita nagambal nga way kita ya salig sa ila, no, ang salig ara kita but because we are protecting sa nga hindi ma-compromise, hindi ma-jeopardize ang aton nga ginapatigayon nga operation, so it should be nga i-confine lang anay na sa within sa operating units naton. Sir, ang ginlawag ni Major Inot to nga barangay Kagawad kag ining mga local municipal officials sa Bigawan nga allegedly protector ini sa illegal nga droga. Anong status ini, sir? Ano action sa Iloilo Provincial Police Office about these matters?
Yes, Sir Francis, no. Ang pag-validate sang information nga gin-reveal, no, ni Police Lieutenant Inot should not stop sa iya sini nga relief. Ang pag-validate nga sige-sige that is why nga again mabalik kita sa ginatawag nga dapat mangin mahinalungon kita Okay. sa pag-release sa mga information. Kaya nga ati ginasubject pa naton sa validation. 'Di ba? Karon kung i-release nato na sa nga premature kung sa mga aton pangalingwahe hilaw pa. So ti hindi gid na magbunga sang sang maayo, 'di ba? Pareho man sa magkaon kita sang isa ka kanon nga malagdos. So hindi gid kita komportable nga magkaon. The same man sina sa mga proseso naton nga ginaobra, especially kung may ara kita sa mga information niya, gina-validate. Kaya ang tanan nga naton, ang tanan nga mga information nga ma-receive naton, dapat iagi naton anay sa thorough validation para nga masigurado naton, ma-confirm gid naton nga indeed ang isa ka particular nga tao is engaged in that particular illegal activities. Otherwise, basi makalapas kita sang ilatawhanon man nga kinamatarong nga wala gali sila yan, no, ginguba lang sila, ginobrahan ng dira nga mga reports, gulpi lang nag-dive man kita dayon without having validation. That is unfair man karon sa mga tao. That is why nga we have to be circumspect. Dapat mangin judicious kita, no, amon ang permigid gina-remind sa aton sining regional director sa tanan naton nga kapulisan nga dapat mangin circumspect kita and judicious, no, tungod kita sang aton nga trabaho as police officers. Kaya nga tama ni ka mga sensitibo nga mga butang. Especially nga bago lang natapos ang barangay election, basi political motivated ito paglink sa barangay Kagawad nga ang nag-inform sa kay Major Inot kontra ito sa politika sa sinanga barangay, ginumimuan sa istorya. So isakto ka sir nga dapat i-validate itini antes mo lawagon ang mga ngalan ila labi na gate sa Municipal Peace and Order Council meeting. And that is why nga necessary na siya permi nga dapat whatever information nga na may holdings kita, it should be reported properly sa higher headquarters para ang higher headquarters man magabulig man ina sang pag-validate not only the provincial headquarters but as well as the regional office and the national headquarters. Okay, no Peter? Alam mo, sometimes, pero may isa ka insidente di may gindakop sa isa ka hotel diri sa may Landuni Street, no? Pandakop sa iya, nakumpiskar ang druga. Tapos mangkot sino na siya, pwede malawag. Diya hindi pwede kay i-confirm pa. The question is this, nakuha mo na kitang ebidensya, confirm mo pa. Kaya kung nilawagin na, anong violation sa human rights? Kaya dasi mo na-recover ang illegal drugs. Dapat ginambal mo na. Or else, pag siya ipakonfirm pa, basta may ginatago pa kung di naman yung makadtong istorya. So, dirabala sinaton bala. Nga hindi tanan niya protocol sa polis, makasingita yung sakto man. Pero may araman pisang ka kung subordinate ka, ang disobedience na lang siguro ang i-ampak sa mo, no? Sa ginambal nga i-confirm pa, ano ang gusto ya nga i-confirm? Kaya nga, like ang sa amon nga part, apan na sa sang pagkabato naton sang, or nadakop naton, na-recover na naton ang that is why ang gina-term nato na permi nga ginagamit suspected illegal drugs. Kaya nga ang aton operating troops, ang aton operating personnel are not in the position to confirm whether or not that item is really an illegal drugs. It should be subjected for ginatawag naton nga clinical laboratory, no, forensic laboratory para ma-confirm if indeed illegal drugs gid man ina, like ang nakuha bala dito is methamphetamine hydrochloride o otherwise known as shabu kung sa aton pangalingway, no? Amoy na ko sa basi kung sala lang ang konteksto sang pag-intindi sang iya gusto nga balon nga i-confirm anay. Insakto ang imo yung ginambal insakto to confirm the veracity of that drugs yung nakonfiscate. Yes. But the person nga involved dira, do hindi naman ko na nabala mo na bikaron itagoon pangalan niya bikon si Juan de la Cruz, isla niya kay Pedro San Juan, hindi naman na siguro yung sakto nga tagoon pangalan niya. Kay para sa akon, if the name of the person arrested which in flagrante delicto, dira mismo,
dapat yung balina para nga mabalance yung pumuluyo ka sa public nga siya either it's illegal drugs or not. Yes. Ah, Actually, nakuha ko ng imupunto gali, Sir Peter. Hindi inyo galing to presyon dito yan sa city proper. Aside from that, sa Subong Abi, may ari kita sa standing sini nga guidelines, no? Nga the new media policy. So, dira naka-stipulate pagid nga since nga because of the advent of so many laws nga nagaprotect sa kinamatarong, no, sang tanang individual kag even sang mga ginatawag naton mga offenders, no, mga suspects naton. So ginabarge kami to nga ngalanan na siya ang ilang kay ina-presume na siya even nga nakita tanan nga elemento nga indeed siya gid ang nagbuhat but because nga gina-presume naton siya nga innocent kay base sa aton nga layi only the court can decide kung a certain person a certain individual is guilty or not. So why na sa ginapangalanan, no? Pwede yun siguro, Major, kung masya ka ang nadakpan dire ang suspect si Juan de la Cruz, ibutang ngalan suspect. With not siya ang conviction, no? Actually, Suspect. amo na sabi ang guidelines. Oo. So we cannot makadebate kay since nga kung anong order sa babaw, kung anong guidelines kay ginbalay na to, gindiho na to ka mga mga legal luminaries man naton, mga lawyers man naton with of course no sa assistant man ka mga pagid naton from judiciary nga amo ni siya nga mga bagay hindi naton anay pag ingalanan ang or iboyagyag ang ngalan on the public sang tanan nga mga suspect nga nadakpan naton whatever the offense is. Ang butchilingon pareho sa una. Sa panchim, galing ko magambal kita, hindi pagbuyagyag, ti ano matabo, sa ano nyo ibuyagyag. After job verification, pila ka bulan, pila ka semana, that creates misperception on the public. Base may ginahilot pa ni sila. Yes, actually amo man na sang amon nga predicament. No, kay pariyo kitang predicament dira. Kaso lang, we are not allowed nga mag-deviate sa policy, especially by the higher headquarters. Kaya ang mga polisiya nga ginapapanaog sa aton sining nga hierarchy, gina-value ginaton na dang authority nila. Okay. Shout out na kay Mario Maday sa Japan, no? Is watching our show. Also to Boning Hariol. Good morning, watching diri sa Inguri, La Paz. Nasunugan niya yung Inguri, no? Also, Tomang Flores Kirol of Toronto, Canada. Watching you, Sir Peter. Kaya sa partner ko dira sa Debates Match Cafe, kay Antoinette Casero Toledo is watching us. Lantaw mo sa programa, yun yung Debates Match Cafe. Makikita niyong, bisan absent ko na, but my presence, hindi na madula sa kapihan. Ang isa pa nakita natin, going back to our show, nakita natin mula Dre Major. Pasalamat lang tayo sa inyo, yung pulis nyo, na-relieve lang niya ang masakit sa ila. No? Ang masakit rin sa Iloilo City Police Office, napatyan nyo dyan sila. Yes. So, the same story nga. Ginrelieve to masakit, pero mas masakit pag hindi ang natabo sa syudad. These are the people who are working hard. Ito yung isa tungkol sa protocol sa kapulisan. Because sa law, ang law hindi perfecto mo. Gasala man ang pag-interpretar sa tao sa law, kay bisan ng gusto, isa para na lang iya sa may power. Napakasiling sila nga rich men rule the law, and the law grinds the poor. So ginapasensya na lang sa mga na-relieve, no? Because that is the protocol. Kaya may ginapasiyan iya ang inyong command. Yes. Lain man niya ang command ninyo, lain ang iya opinion sa publiko. Correct, no? Naintindihan natin ina ang mga predicament. That is why nga, as I've said, no, kung sa amon lang tani man nga, ti gusto man amon, kaso lang we're bound to follow whatever orders halin sa babaw, no, especially if this is a guidelines, a policy.
no? Kag ang issue naman naton sa sa pag-release ng information, pag mag-abot ang punto nga ang time nga like abi nahulugan na sa sang warrant of arrest, no, meaning na na scrutinize na sa aton nga prosecution, nakita na nila ang probable cause, at the same time na-convince ang korte nga maghulog sang warrant of arrest na, that's the time nga pwede na kita makarelease ang ilang ngalan. Sa halimbawa, Major, gindakop sa isa ka hotel, isa ka suspect, nakuhaan sang suspect mga shabu. Natural, i-apprehend siya, i-incarcerate, Yes. i-prison siya meantime for investigation. Ano kadugay investigasyon para mapasakatan ni Danong kaso kay ba siya mag-expire? Yes, actually may ara kita sang ginatawag nga reglementary period. Kag on that case, we have 36 hours nga reglementary period. Within that period, dapat ma-file naton dayon ang kaso before the prosecutor's office. So, kung hindi ma-file, kag tawag naton, may lapses ang kapulisan yung wala ma-file ang kaso. So, ma-reinforce ang public belief nga the police are also involved in this illegal drug business. And this is not what we think police business is all about. Yes, So, no. kinanglan gali, aktibo yan mo pagkakuan, immediately, Exactly. trabahon para mapasaka ang kaso. Yes. And those nga like abi hindi ma-file within 36 hours ang operating unit. Kaya ma-file sini ang operating unit. Ang matabo sina dayon, no, i-file na sa in a regular nga basis. But ang konsekwensya kanada sang operating unit, i-pre-charge investigation sila. Kaya amo na sa ang ginalikawan na dabalan permi ang perception, like what you said, Sir Peter, nga basigin kalokalo na siya karon, Yes, no? yes, of course. Which is nga hindi ginagusto sang aton nga organization. That is why nga every time nga may mga ara kita sang naaresto, especially illegal drugs, immediately after ka operation naton ginahitso na dayon ang tanan-tanan nga mga kinanglanon nga dokumento, ang mga reports no nga kinanglan para nga i-submit ini or i-file ini sa aton sini nga prosecutor's office. Ano mo nambal ko because of untoward incidents sa Kalatabo, I can say, nagambal gani ako, I bound to say, the police is now the syndicate we have to deal with. Kasi illegal drugs, sabi niya, nabalatan sa unang story sa illegal drugs eh. But, puna ko bang kuton niya, I want the public to know that the police is indeed between us in crime. Yes, that is correct. Let us give our trust to our police Correct. enforcers. Kaya kung wala sila, ano lang ta, sinong papatunga sa aton. Galing kay dapat man ang sala koreksyonan ta. Correct. Kung hindi man lang mabalaan sa sala, na kundi sa pagkoreksyonan mo. So that's why we are here to discuss about the good and bad image ng atong kapulisan. Shout out na kay sa unang bayan member, Sampututan, pinakagwapa da, si Grace Parino Lim. Mga partner ko na, hindi ko siya nubya, we are just friends. We are just friends. Yeah. By the way, Sir Peter, no, ano ko lang, ang dugangan ko lang ang imo to ginang ang police is ara gid sa community. Nga like ako, pila lang kami nga sa pamilya namon nga ara sa uniform service. Majority or the greater majority sang pamilya namon, relatives namon, ara sa civilian. Di ba la? So, ari na di sa amon man nga nga hindi lang kami ang kaugalingon namon di ang ginadil naton. We're dealing here sang bilog, especially sa mga pamilya man naton, di ba? So karon kung magpabaya kita as ako abi magpabaya ako sang ako natong obligasyon bilang pulis, sinong apektado? Pati pamilya ko apektado, hindi lang ang iban nga tawo. That is why nga kami sa dangat nga makaya man namon, we're trying our best nga maano gid naton, sustain kag ma-stable gid na, ma-stable gid naton ang aton nga peace and order situation. Kag no, as much as possible ginatingwaan gid naton sa inyo nga mga pulis nga matapna gid ang illegal nga droga kay it involves sang tanan-tanan. Not only lang ni nga sang pulis nga concern but aton ni tanan-tanan concern. That is why nga we're appealing sa aton nga pumulyo nga dapat mag-ugyon kita, magbuli kita sa kampanya naton kontra droga. Amo ganing ginahambal naton Sir Peter nga amir nga pagkundinar mo
kag pag deny mo sang illegal nga droga nga hindi ka magamit sa kaugalingon mo, dako na siya nga bagay nga makontribute mo sa kampanya naton. Malo ka, Major. Sa una pa, decades ago, Yes. makasiling ako nga, all major crimes happening in this country can be traced to the PNP institution. Mga kidnapping, karnaping, tanan-tanan. Kita mo sa una ang karnaping. Pangitaon mo ang auto mo, din to, karnap to, aram lang sunod sa kamprame. Mga mo na bla katabo. Yes. O may ginhold up dito. Tapos padlagan sila sa krami, report ang na-hold up sila. Pag sugatan nila, dua ka pulis, di balik na lang sila. Di mga amo na mga kalatabo. Pag kidnap, mga kidnapping. So I hope natiluan ng tani sa kapulisan. Kagi, ano ka man, Sir Peter, no? Yes, may punto ina, no? Nga mga ano. Kay, like, sa aton man bala nga sa pinamilya naton nga setup. Mambalbala naton ang tanan tabala nga kabataan, tanan nga membro kapanimalay naton is mga maayugid nga membro sang panimalay naton. The same man asa sa pamilya sa panggobyerno naton sa especially sa PNP nga site. No, hindi tanan di kay nga ano is mambal naton nga nagaobragid sang gusto. But ako yung kapate kung nga the majority, the greater majority sang PNP personnel is doing good. Nga why naton ni siya mangkon subong nga mo ni nga klase ka status ang peace and order naton kung ang kalabanan ka pulis naton nagaobra sang katuntuhan. Ako yung kapati ko na, ang inyo performance diri, Mayo. Now may pamangkot ko si mo ka, Major. Yes. How do you assess yun nga sitwasyon? Ang obras ng pulis niya, Yes, nga. may isa ka mayor, Mayor Ricardo Espinosa, justice truth niya. Nagpalapit siya sa kapulisanta sa Osamis, kumagambal nga, nahadlok ako, basi ipatay ko sa mga drugista, sa upod sa bata ko, nga si Kerwin Espinosa. Kinanglan mapapriso ko. That is in- Kaysa sulod prisuan, Albera Liti. niya kung sa sulod sa prisuan, why si mapatay sa akon? Pero dito sa sulod prisuan, pinatay siya sang pulis. Ginisyuhan pa sa warrant, search warrant. Ano man ba, ano klase performance ang pulis sabi na? Government property. Nagsurder ang tao. Una, hindi ako go deeper, maka-comment. Remote na Kay lang. number one, klaro nga may na-issue nga search warrant. Even sa sulod sang Prisuan. police one. Meaning, nag-agi ni Sir Peter sa aton nga husgado, sa aton nga judge, sa aton nga korte. Kay hindi man makadali-dali to sulod ang pulis without sang ginatawag nga search warrant. Kag kung ano man dito ang nagkalatabo, no, hindi na kita maka-explain ako dira. Kay number one, why ako dito yan natabuan, no? So, ang sa dira nga bagay, siguro we will leave it sa mga natungdan sini nga mga operating units. But to the question kung paano na ito nakanuti, because may May arm reason, sila of the search warrant. Apa mangkot naman dira, sino nga, is it true? Or is it right? It is lawful sa isa ka judge. May issue kasing warrant sa isa ka government property. Kaya ang prisuan, government property na, hindi ba? And I cannot comment dra- sa okay. ka-judge So, nga bagay. Ano man ang galing mambal nato niya, everybody, those intelligent people, can circumvent the law in their favor. Teaching po ito ni Duterte. Now, Francis, ano mambal mo? Kaya daw, ikaw ka pa nilagaman pero sa kalatabo. In that case, Peter, nga ginatago sang kapulisan ang mga ngalan sa mga suspect nga nadakop nila. Yes. Gakalabot pa ng ganyan 1 week, kay may follow-up operation pa sila. Nga ginatago nila para di may baluan, kay may ginakuha pa nila kung sa di pa ginali nga source kay dalakpon nila. Kung lawagon mo na ang ngalan sa suspect ang ginakop nila, ang ila to target nga for follow-up operation, kasi malagyo pa. Yes, So, mo isa ka mga rason mag-bandize. na ginatago pa nila. Yes. Kasi ang ara ko sa Jamie sa una, kapila ko mag-upod sa rate sang narcom, kag sa aton na kapulisan, may mga kaso nga katabo sila. Or kagagi man gali ikaw, Francis. No, user ka man sa una? Kagi kita nung Peter upod sa narcom anay, Yes. kay Major Arada. Napamangkot ko lang. Mag-operate sila.
nang amo man lang mapangabay sila sa aton, hindi ang paglawag ang halan. Yes. May follow-up operation. Balugan pa mangkot yung mga Francis naman nyo. If you are a user, sa una, ano man balmos mo sa mga kabataan tang kagaplamatigalan tao sa programa ta? Ano ma-advise mo sila? Kaya nakagi ko user, ikaw yung mapatihan nila mo kung ano yung bal mo. Ano comment ako lang, Peter? Ano comment ka? Okay. Well, going back sa kwan. Abi, medyo ano ko dako ang accomplishment talabi sa droga nga na-confiscate ninyo, volume and amount. Kung amount. Yes, no. Actually, Sir Peter, for this year alone, from January 1 to present, no, more than 60 million worth of illegal drugs ang natigayon nga na-confiscate sang Iloilo Police Provincial Office, no. Kag siguro more or less mga or sobra, no, more than 8 kilos ang natigayon naton nga na-recover. Kag this will continue as long as nga padayon man ang pagsulod sang illegal drugs kag ara gid ang suporta sa aton nga pumuluyo kay di ang mga successful accomplishments naton ginabalikid naton ini sa aton sini nga komunidad, especially for those nga nangangisog nga magpanugid, mag-report sa mga illegal activity nga nabalaan nila sa ila sini nga lugar. Pilang amount sa to sa mga 8 kilos to? Pila ay ang balor sa to? More than 60 million pesos. Ba, ako ano? Yes. Well, si Governor Toto de Pinsur na may advice yan sa kapulisan nga ibalik ang bantayan ay sa mga warpla, dulungkaan, like Dumangas. Ano? Yes, no. Actually, like sa Dumangas naton, as far as I know, ongoing subong ang ang mga meeting plano to reactivate sang task force Puerto naton. No, kag sa pagkabalo ko do ang aton Governor Toto Defensor, no, nag-commit na to nga mag-purchase sa drug sniffing loop. Nga gamito naton, yes, K9, no? Kay among gid na nung isa sa mga kinanglan naton actually, Sir Peter, nga kinanglan gid man naton nga mag-collaborate pagid, no, sa iban pagid naton nga government agency nga in charge man sa pag-enforce sang aton sini nga mga layi. In general, ang Iloilo sa peaceful province and country, no? In general. So, amo na ang kontrata ginang ini mga ginaagyan sa duga pasulod mga coastal area eh. So, ayop nga alerto aton kapulisan sina. Yes, no. Actually, alerto gid, Sir Peter, kay kung hindi kita alerto, hindi naton ma-confiscate ang more than 8 kilos of illegal drugs in the province of Iloilo. Tisgo to ka antanan ni medyo ang aton nga mga viewers to masunggod na ni karon kadamo na gido. Sige, Sir Peter. Rolly also is watching. Shout out to si Rolly. Giselle Bison is watching from Edmonton City, Alberta, Canada. No? Mario Maday from Japan. Bonnie Harjol. Florence Quirol of Toronto, Canada. Antoinette Casiro Toloido. Ang anak siya ni Toronto, Canada man. Esther Keano Eminia Asyaw. Printi ko. Kamag-anak. Ruby Biniga Serrano. Kamusta na, Ruby? Pulis man ni si Ruby. Admin Colonel Joel Serrano. Good morning. Grace Parino Lim. Ang gwapang partner ko sa programa pero hindi ko na siya. Girlfriend. Friend. Yes. Maria Teresa Saike Roche. Belated happy birthday. Rito Chiba, Heidi Ganso Iminia, Rolly Oso, Giselle Bison, Rolly Garzon, Francis Judicio, Roy Pinida, Ros Sharon, Efren Subire, Brian Alamo, Lorraine Bailon, Tomas Gumban, John Gonzales Libardo, yes, regard Kachiri, Arike Alio, Shiman, yes, shout out Simo, Joy May Heminia Sunday, and also to Alan Vidal. Good morning sa inyo. Thank you for joining our show. Oh, Francis, may dugang ka pa? Well, sa kay sir, no, nag-focus man mo sa mga wanted person, sir, na gipagdakop kay no question nyo sa illegal drugs campaign nyo. Asod-asod ang dinakpanay sa atong kabanwanan sa effort sa IPPO sa papamuno ni Colonel Palomo. Sa mga wanted person, sir, pwede may buluan kung ano na ang accomplishments ng IPPO? Yes, no. Although nga ba ako diri subong sang dalang nga exact nga data,
no? But sobra na kadamo ang mga wanted person naton nga napangdakop, especially sa sini nga tuig. Shout out kay La Tendencia, watching our show. Also to Feliciano Abana, Kuwait. Francis Judicio. Well, siguro Francis, may dugang ka pa. Sir, nabinuwa na ito nga masako-sako sa itong kapulisan na binagid ang IPPO. Kay sa December 11 up to January, ang Boy Scout National Jamboree nga pagaywaton sa syudad sang Pasig na binagid sa December 11 sa opening kay no less than the President of the Philippines, Republic of the Philippines, President BBM, kasi Vice President Sara Duterte, kag ang mga senador, kag kabinete, and almost of the entire Boy Scout delegate sa Bilog ng Pilipinas, mag-aabot sa syudad sang Pasig. So, anong preparasyon sa aton kapulisan, sir? Yes, Sir Francis, no? All set na ang aton dira nga security preparation para sa palabuton sini nga National Jamboree sa siyudad sang Pasig. Mag-start ini from December 11 to 17, no? Kagamay na lang gid nga mga fine tuning ang ginaobra naton dira. Actually, as early as October pa lang nag-umpisa na kita sang pagpreparar, no, sa aton sining security preparation deployment naton. Of course, upod naton gid dira ang aton partner from the Armed Forces of the Philippines. Upod pagid naton manda ang aton nga mga partners from the Bureau of Fire and Protection, kag iban pagid naton nga mga agency, to include aton nga Philippine Coast Guard, no, kag ang aton nga mga iban nga mga units from National Support units sang PNP. Of course, ara gid ang bulig sang aton dira nga local government unit, no, sa pagpanguna gid sang aton pinalangga nga mayor, Mayor Stephen Palmares, ang aton dira nga mga nagkalain-lain nga mga volunteer group, mga force multiplier naton nga mga dugang sang pag-augment para nga mapasiguro naton nga mangin secure ang palabuton sini nga jamboree. Madamong iyo, salamat, sir. Thank you for coming, no? Ikaw na pirmi na duso din ni Colonel Palomo, no? Ni ato niya direktor sa province. Well, anyway, okay man ang imo ka na. Ikaw man nakabalus din tanan mo. Well, ang mangkot ni Francis, yun ang mga wanted person, sambot yun, anong presyo nyo? Kaya kadamo sa wanted pa nga, why pa makuha. May ara pa da nga, ara pa ganun sa lista ko eh. Yes, no, actually sige na siya, Sir Peter, ang aton nga Kaya ito operation. pisto si Banta. Kay actually ang aton nga campaign para lang magaan naton kay idea ang aton sini nga mga tagpalamati. Why lang gid kita naga-focus lang gid, no, sa mga ano naton, mga kampanya naton sa illegal drugs, no. Ga-focus pagid kita sa campaign naton sa wanted person, lost firearm, illegal gambling, illegal fishing, illegal quarry, no. Amo ina ang mga isa sa mga ginapang tutukan gid, no, sang inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office. Okay. Wala. Okay. Believe ako sa operasyon ninyo. I agree. You're functioning well. Kag Francis, KJ Lopez is watching. KJ, shout out si Mada. Si Francis niya wala. Ask ko na ginako nyo if you are a user. Kung user ni si Francis, hindi ko na ipapungkuhan din mo. I trust him. Wala ko, sali ko siya nga, he's a good person. Kag siya nagabalo mangita sang guest niya sakto. Well, isipon mo, mga pulis na mga amigo. Yati, hindi ka man na magbati nga si Francis. Well, I'm giving Francis a chance. Kabalo ka, siya rin kong isa pungko. Siya ga-host. Siya ga-pangita. I guess siya mag-host. Siya man. Kaya. Ang pamangkota na son, excuse me, no, Peter, pamangkota kay Sir Aranyo. Do sang ligad nga mga semana do ba encounter sa yun, no? Between sa ato mga government forces kasi Yes. ato mga autos sa NPA. Kamusta na, sir, ang inyo monitoring sa ato mga utod sa gwa nga labi na gid sa mga area nga hotspot sa sining mga amigo nato sa Babaw Bukid? Yes, no, actually makita gid naton ang dako nga improvement, no, sa bahin naman sa aton nga problema o concern naton pagabot sa insurgency, no. Kay tiuna kadamo-damo gid subong ka mga nagsurrender, no, nga mga utod naton nga ara sa bahin sang
communist terrorist group, no, or ang mas kilala diri sa aton nga mga NPA. Kag gina-welcome gid naton ina, no, although nga may mga nabilin pagid man Sir Francis, Sir Peter nga mga tagpila na malang na no, actually dutay na malang ang ilang numbers, but no, padayon gid naton nga ginapalabot gid sa ila, no, nga welcome gid ang inyo sini nga Philippine National Police, especially ang Iloilo Police Provincial Office, nga magbaton sa tanan nga mga utod naton nga gusto na nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Kay kadamo-damo gid sa mga programa, sa mga benepisyo nga ginahatag ang aton nga gobyerno for those nga mga utod naton nga willing na nga magbalik sa mainstream society naton kag i-embrace ang aton sini nga gobyerno, no? Kay para inigid sa kaninong kagataway sa aton nga pungsod. Paama na lang ni Pamangkot Major, no? Dira sa Iloilo Police, sa Provincial Police Office, kagiblat nga may pulis nga napatay nga nagagaway sa bangkay ang asawa kang kirida. To be honest, Sir Peter, no, wala ako sang idea nga dumay amo sina nga insidente. Kasi una diri sa Iloilo Police Office, dumay natabo na ina mo nga bangkay sang pulis nga na dala sa police station, ginagawan sang asawa kang sang kirida. I hope hindi na matabo sa inyo, no? Kay do ko luya kagamo, no? Gamo. Yes. No, shout out kay Randy Diaz Landones, watching. Also to CG Ardama. Watching. Wala na ta panahon. Di pa mangkoto na to kay Major Aranyo. Kay basi bala ko basta police sweet lover ko. Si Pablo laban niya sa kay Tulpo kaso police ang involved. O hindi bla. So mga ta sa parting words mo kay Major. Yes, sa liwat, nagapasalamat gid no ang Iloilo Police Provincial Office, no, under the leadership sa aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Blanco Palomo sa padayon gid nga suporta sa kapi kag isyu, no, especially sa inyo Sir Peter, Sir Francis, no, nga ara gid nga nagabulig sa aton sining information drive, no, para mapalabot naton ang mga naton sang impormasyon kag update ang aton sining mga pumulo, especially no sa mga isyu nga nagakalinabo sa aton sining probinsya, no, kag liwat, no, ginapasalamatan gid sa aton sining provincial director ang tanan naton sining mga pumuluyo, ang aton mga stakeholders nga padayon nga nagasalig sa kapulisan kag nagabulig, no, kay wala mangin epektibo ang anyo sining mga Ilonggo Cops, ang inyong Iloilo Police Provincial Office kung no wala sa inyo mainit nga suporta. Gani ginabalikid namon ini tanan-tanan ang pagpasalamat kay sa inyo kag kabay nga padayon gid ang inyo sini nga pagsalig kag pagbulik, no, sa inyong Iloilo Police Provincial Office para sa kalinong kagatawhay sa aton pinalangga nga probinsya. Salamat gid Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office. Francis, your last Wala naman kita pamangkot kay Police Major Aranyo. Pero before kita mag-endo, condolence sa panibalay ni Commissioner Paulo Guangco sa Presidential Commission ng Urban 4. Ngayon siya nagtaliwan during sa ilato seminar sa Iligan City kag ini siya igalubong tining December 15. Amigo ta ina si Commissioner Paulo Guangco. Kagamuman sa panimalay ni former Chief PNP General Picoy Cascolan, amigo ta man nini, condolence kid. Thank you very much. Okay, nabatian ta ng aton nga programa. Kagapasalamat kita sa Iloilo Provincial Police Office sa spokesperson Major Rolando Aranyo nga wala nagapatumbaya basta pag-imitar sila, immediately we can have a representative to represent their office here in Kapi kag isyu. Sa luwat, madamong salamat sa aton Bantog at Tagbalay, sa kay Mayor Jerry Triñasda, kay Congressman Jam Ronda, kay Jojo Ang, sa sangguniang panlunsod, kag sa aton nga mga membro dra, subong man sa mga kapitanes sa atong barangay, kag sa aton kapulisan sa tanan, nga saludo kami sa inyo. Ginapangayo, kugit sa polio, i-restore naton ang aton pagsalig sa aton kapulisan. Kaya kung wala sila, sino sa tunga naton kag sang kriminalidad nga nagakatabo. Gani, ibalik naton ang pagsalig, iatag naton pagsalig sa aton nga kapulisan. Madamong salamat sa aton nga
Program Director Adam Flores, si Assistant Desiree Minia, and sa tanan nga nagalantaw sa inyo support. This is your host, Peter Minia. Until next Saturday, magkakita kita liwat. Thank you very much and good noon.